mga ilang paglilinaw kaugnay sa mga binabatong paninira or fake news kay Kapitan Verhel Action Man Fidel. Hello mga kapaps at mga kamams, kumusta na kayong lahat diyan? Magandang buhay! Naku mga kapaps at mga kamams, sobra-sobra na, kabi-kabila na ang mga naririnig ko na paninira o mga fake news laban kay Kapitan Verhel Action Man Fidel. Ilan sa aking mga kamag-anakan at mga kaibigan ang hindi na nakatiis na magtanong sa akin sapagkat alam nilang matagal na panahon ko ng kaibigan si Kapitan Verhel Action Man Fidel. Samantala, ang unang tanong sa akin ng aking mga kamag-anakan at kaibigan ay kung totoo nga ba na kapag si Kapitan Verhel Fidel ang naging mayor ng Indang ay magiging subdivision ang lahat ng mga lote dito sa ating bayan. Kaugnay nito ay minabuti natin mga kapaps at mga kamams na kapanayamin na si Kapitan Verhel Fidel. Magandang gabi po, Kapitan Verhel Fidel ng Indang, Cavite. Meron lang po akong gustong itanong sa inyo o linawin kasi may mga nakarating po sa aming kaalaman na kag kayo daw po ang naupo na mayor ng bayan ng Indang, Cavite, gagawin ninyo subdivision itong Indang, Cavite o itong bayan natin. Ano po yung masasabi niyo dito? Una sa lahat, Karex, ako yung nagpapasalamat sa pag-i-interview mo sa akin. Nagkaroon ng effort para linawin ang mga bagay na ini-issue sa akin. At binabati ko rin po lahat ng aking mga kababayan taga-Indang. Isang mapagpalang gabi po sa inyo. At nandito po tayo, pinaulakan natin ang interview ni Karex upang linawin ang mga isyong binabato sa atin ng ating mga kalaban. Lilinawin ko po, sang-ayon po dito sa Local Government Code of 1991, nakalagay po dito ang the Chief Executive Function, Duties, and Compensation. At nakasaad din po dito sa Article 6 na malinaw na sinasabi, upon authorization by the Sangguniang Bayan, represent the municipality in all its business, transaction, and sign in behalf all bonds, contracts, and obligation, and such other documents made pursuant to law or ordinance. Napakalinaw po na nakalagay dito na ang isa pong chief executive, isa pong mayor, ay hindi po makakapangyari sa mga konsyal ng bayan. Lahat po ng kilos ng isang mayor ay magdaraan po sa konsyal ng bayan, lalong-lalo na po yung binabato sa ating subdivision. Malinaw po na hindi po pwedeng ang isang mayor ang mag-desisyon yan, kundi dadaan po yan sa konseho. At kung ayaw po ng konseho, wala pong magagawa ang executive o ang alkalde ng bayan. Dahil yan, dumadaan po yan sa deliberation, dadaan po yan sa public hearing. At nakasaad naman po sa batas, katulad po ng sinabi ko, na hindi po pwedeng ang mayor ang masunod. Alam po yan ng mga nanunungkulang konsyal ng bayan, ipagtanong nyo po sa DILG. Alam ko po ang duties and function and responsibilities ng isang punong bayan dahil tayo po, matagal po tayo naging executive, matagal po tayo namuno sa barangay, ilang dekada na po, kaya alam natin po ang function natin. Hindi po pwedeng makapangyari ang mayor sa mga konsyal ng bayan. Ang konsyal po ng bayan ang gumagawa ng ordinances, ang konsyal po ng bayan ang gumagawa ng resolutions, at kung may kailangan po ang punong bayan, yan po ay susulat pa po sa sekretary ng Sangguniang Bayan upang ipaalam sa mga konsyal ng bayan na nais po ng mayor ang ganitong bagay, kung maaari nakikiusap na gumawa kayo ng ordinansa na ganito at resolution na ganito. Sa madaling sabi po, hindi po pwedeng umakto ang mayor kung wala pong authorization through resolution na galing sa Sangguniang Bayan. Okay. At kahit po anong businesses ang itatayo sa ating bayan na malalaki, dadaan po yan sa konsyal ng bayan. Mga kapaps at mga kamams, mga kapwa namin Indangenyos, malinaw ang paliwanag ni Kapitan Verhel. Kung kaya ako'y nananawagan sa inyong lahat na huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi o mga paninira lamang. Kinakailangan magsuri muna tayo at alamin muna natin ang katotohanan. Kapag nanalong mayor ng Indang si Kapitan Verhel Fidel ay walang katotohanan na gagawin niya mga subdivision ang lahat ng mga bakanting lote dito.
dahil napakalinaw pa sa sikat ng haring araw na anumang mga itatayo dito sa ating bayan na mga subdivision man yan o mga negosyo man yan o ano pa mga establishmento na yan ay dadaan muna yan sa sangguni ang bayan para pag-usapan, magkakaroon ng mga deliberation at syempre kukuhanin ang pulso nating mga mamamayan sa pamamagitan ng mga public hearings. Kung dyan pa lamang marami ng tututol ay hindi na ito para makarating pa sa alkalde ng bayan o sa mayor. Kaya paano nasabi ng mga katunggali sa politika ni Kapitan Vergel na kapag ito ang naging mayor ng Indang ay magiging subdivision daw ang mga bakanteng lote dito sa ating bayan? Kaya sumak total, ang konklusyon ko dito ay isa lamang itong paninira, walang katotohanan at fake news na ang tanging layunin ay masira sa mga tao at huwag iboto si Kapitan Vergel Fidel bilang mayor ng Indang. Ang isa pang ibinabatong paninira kay Kapitan Vergel Fidel ay kapag daw ito ay naging mayor ng Indang ay ibebenta raw nito ang mga tubig dito sa ating bayan. Sa isang post sa social media ni Kapitan Vergel na may date noong April 20, 2025 ay kanya nang naipaliwanag o nasagot na niya ang mga ito. Bilang kaanib siya ng sangguniang bayan dahil siya ang presidente ng Association of Barangay Captains dito sa atin sa Indang, Cavite, ay sinabi niya sa kanyang kapwa konsehal na si Konsehal Amil Herrera na gumawa agad ng isang resolusyon upang i-oppose upang huwag makakuha ng water permit ang kumpanyang Prime Water sa ahensya ng gobyerno na NWRB. Tinutulan nga ni Kapitan Vergel Fidel itong Prime Water. Kaya paano nasabi ng mga katunggali sa politika nitong si Kapitan Vergel na kapag naging mayor daw ito ay ibebenta ang tubig ng Indang? Nakung mga kapaps at mga kamams, isa na namang malinaw na paninira at fake news ito na ang tanging layunin ay masira sa tao at hindi iboto si Kapitan Vergel bilang mayor ng Indang. Tila ba parang gustong palabasin ay hindi makakalikasan o laban sa kalikasan itong si Kapitan Vergel Fidel? Isa ako sa magpapatunay na si Kapitan Vergel ay tunay na makakalikasan. Noong manalo siyang independent councilor noong taong 2013 ay lagi namin siyang ka-tie up sa mga project gaya ng tree planting activities, pamumulot ng mga basura sa mga tabing daan o karsada hanggang sa ilog. Walang arte sa katawan si Kapitan Vergel Fidel. Mga basura, dinadampot niya ng kanyang kamay kasama ng mga kapwa ko kabataan noon, mga panahong yun. Mga grupo namin sa Kaibigan Youth Organization, Mamamayang Kabalikat ng Kalikasan, at Progressive Organization of Artists and Talents sa ilalim ng aming samahan na Sulong Bayan Movement. Ang aming mga organisasyon ang magpapatunay na makakalikasan si Kapitan Vergel Fidel. Kaya huwag kayo basta maniniwala sa mga paninira at mga fake news laban sa kanya. Mga kapaps at mga kamams, mga kapwa namin Indangenyos, ang mga sabi-sabi o paninira kapag hindi totoo at walang basehan ay matatawag na fake news. Kaya dapat tayo ay hindi basta agad-agad maniniwala sa mga sabi-sabi sapagkat wika nga na matatanda sa una ang naniniwala sa mga sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Okay, thanks for watching. God bless and I love you all. Mwah mwah chup chup wags.